Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasala at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko Sa sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin po tayo sa ating makasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Panginoong Jesucristo, ipakita mo ngayong lakas sa iyong pagparito upang sa nagbabantang panganib dahil sa aming pagsuway. Kami marapatin mong hanguin pakundangan sa iyong pagdingap at kami ay pagindapatin mong palayain pakundangan sa iyong pagliligtas kasama ng Ama at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Hindi magluluwat ang kagubatan ay magiging bukirin, at ang bukirin ay magiging kagubatan. Sa panahong iyon, maririnig ng bingi ang pagbasa sa isang aklat at makakakita ang mga bulag. Ang mababang loob ay muling liligaya sa piling ng Panginoon at pupurihin ng mga dukha ang banal ng Israel. Sapagkat ang malupit at mapang-apasala ay mawawala na, gayon din ang lahat ng mahilig sa kasamaan. Lilipulin ng Panginoon ang lahat ng naninirang puri, mga sinungaling na saksi, at nagkakait ng katarungan sa mga matuwid. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos na tumubos kay Abraham tungkol sa sambahayan ni Jacob. Mula ngayon, ang bayang ito ay wala nang dapat ikahiya o ikatakot man. Kung makakita ng kanyang mga anak ang aking mga ginawa, iingatan nilang banal ang aking pangalan. Igagalang nila ang itinatanging banal ni Jacob at dadakilain ang Diyos ng Israel. Ang mga nalilihis sa katotohanan ay magtatamo ng kaunawaan. Ang matigas ang uloy, tatanggap na ng pangaral. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya wala takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya ay mamasdan ko at yaong patnubay niya ay matamo. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masaksihan ko ang iyong kabutihan na igawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa,
sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginoon ay darating, bibigyan niya ng paningin, mga bulag na gagaling. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, pag-alis ni Jesus sa lugar na iyon, sinundan-sundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila na ang wika, "Anak ni David, mahabag kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" "Opo, Panginoon," sagot nila. At tinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala," at nakakita na sila. Mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin ito kanino man. Ngunit, nang sila ay makaalis, ibinalita nila sa buong lupang iyon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Minamahal ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pagbati po ng happy birthday sa mga may birthday ngayong araw na ito, sa may wedding anniversary. Congratulations po. Sa atin hong ebanghelyo ay pinapaalala sa atin ang istorya ng dalawang lalaking bulag na sumunod kay Jesus hanggang sa sila ho ay makakita. Literally. Siguro naman ho ay naging pamilyar kayo doon ho sa istorya ng ang alamat ng pinya. Kung bakit nagkaroon ng maraming mata ang pinya. Sa mga hindi nakakaalam ay yung pangalan ni Isipinang, hindi ako nagkakamali, Isipinang ang pangalan, at yung ina ay laging may pinahahanap sa kanya ay hindi niya makita. At ang sabi ng ina ay sanang itong anak na ito ay magkaroon ng maraming mata. Kaya lumipas ang ilang araw ay hindi niya makita yung kanyang anak hanggang sa makita lang sa kanyang bakuran na mayroon doong isang puno na maraming mata. At iyon ang tinawag na pinya. Yan. Kaya naisip ko rin, ngayon darating na Pasko, isa siguro sa magandang regalo ay pinya. Bakit? Baka yung inyong regalo yung mga bulag din. Hindi ho literal na bulag. Para naman siya ay makakita din. Sapagkat tayo ay madali naman ho ang kung sakit at sakit sa mata at nanlalabo ang mata, salamin lamang ang katapat. Optometrist, yan, nandiyan si doktora. O kay ophthalmologist, para luminaw ang mata. Sa atin, luminaw ang busilig. Parang kitang-kita ang lahat. Ito ang problema sa atin. May dalawa ho tayong mata, pero hindi nakakakita. Anong ibig kong sabihin? Ang mga mata natin ay may pinipiling gustong makita. Yan, usong-uso ho na ngayon ng mga pailaw. Gustong-gusto ng mga mata yan, mga kumikislap-kislap.
maliwanag ang paligid. Kung kayo naman ho ay walang Christmas lights at walang naandap-andap din, ay madali lang naman ho ang solusyon diyan. Kahit yan yung daylight, kayo na lang magpapikit-pikit. O di na kislap-kislap din. Ang mga ating mga matang ito'y may pinipili minsan. Ang gusto nating lamang makita ay yung mga tao na gusto natin na kausap. At ang mga mata nating ito ay minsan nakababad lamang sa telepono, nakababad lamang sa social media. Baka ang mga mata nating ito ay ginagamit din lamang natin hindi sa kabutihan, kung hindi sa kapapahamak natin. Ang magandang paalaala, tunay ba talagang nakakakita ang aking mga mata? Baka doon sa mga nanghihingi, baka hindi nyo na makita. Baka doon sa mga lumalapit sa inyo, hindi nyo makita. Baka ang inyong asawa, kasama na ninyo sa bahay, hindi pa rin ninyo makita. Hindi nyo pinapansin, hindi nyo kinakausap. Hari nawa, katulad tayo ng 2 bulagdine sa Ebanghelyo, sumunod-sunod kay Jesus hanggang makarating sa bahay at ang sabi ng ating Panginoon, naniniwala ba kayo na kayo'y makakakita? Kaya ang dasal natin sa ating Panginoon, Panginoon, imulat mo ang aming mga mata na makita namin ang iyong kabutihan, na makita namin ang iyong kagandahan loob, hindi lamang sa iyo, Panginoon. Makita din naman namin ang kabutihan ng ibang tao. Makita din namin ang kanilang kabutihan sapagkat minsan ang mga mata nating ito, ang nakikita natin ay ang kanyang kahinaan. Tayo'y nagiging bulag kapag sinasadya ho nating tayo'y gumawa ng kasalanan. Tayo ay nagiging bulag kapag ang pagtingin natin ay nakafocus lamang sa ating sarili. Tayo ay nagiging bulag kung ang titignan lamang natin ay kung ano ang kaaya-aya sa ating mata. Ngayong panahon ho ng Adbyento at paghahanda sa Kapaskuhan. Kahit ho yan taon-taon ay i-celebrate natin ang pagsilang ni Jesus at makita natin ang kagandahan ng Belen, si Jesus sa sabsaban, hindi pa rin natin makikita ang tunay na hiwaga ng misteryo ng pagdating ni Jesus kung ang ating mga mata ay bulag pa rin sa katotohanan sapagkat ang nakikita natin ay ang kadiliman. Ilingin natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang makita natin ang kanyang daan at makasunod tayo ng buong puso sa Kanya. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang simbahan, naway maging isang kapani-paniwalang saksi ng Ebanghelyo at maging matatag na gabay ng kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan, naway maging mga lalaki at babaeng may prinsipyo at dangal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Tulad ng 2 lalaking bulag, naway magkaroon tayo ng matatag na paniniwala kay Jesus at sumunod sa Kanya sa daan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang mga pinanlalabuan ng paningin, naway makapagtiis sa kanilang paghihirap at makatagpo ng lunas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang mga namayapa nating kamag-anak at kaibigan, naway pagkalooban ng liwanag na walang katapusan at walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag.
Ama naming nasa langit, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig at iwaksi mo ang kadiliman sa aming buhay upang makapagsikap kami sa ningning ng liwanag ni Kristo na iyong anak na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay galugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapunan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumahini po ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi na kinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakasamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakisama ni Puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan namin lubos na makakamit. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri na walang umpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, ngayon pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na niniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, nibuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin ito ang kalis ng aking dugo ng bagot, walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo, para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkakasalo-salo sa katawan tugon ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert naming Arsobispo at ng lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo po at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalabaring marinina ng Diyos ni Pong San Jose, ang ating din patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng panal papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sama-sama po nating awitin ng may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin, riyan mo, sundin dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakayahan sa araw-araw. At patawarin kami sa aming mga sala para na tawad namin. Sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adiyan sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ng aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoy lagi nang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Kung minamahal kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, itong Kristong muling nabuhay, sinagali sa makasalan sa libutan. Mapalad po tayong lahat na mga inanin sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, turuan mong kumilala sa layunin na ngayong mga nilikang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayong lahat, ingatan, gabayan, subaybayan ng ating mapagmahal na Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po ay naiali na, taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasala at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko Sa sa mga makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin po tayo sa ating makasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Panginoong Jesucristo, ipakita mo ngayong lakas sa iyong pagparito upang sa nagbabantang panganib dahil sa aming pagsuway. Kami marapatin mong hanguin pakundangan sa iyong paglingap at kami ay pagindapatin mong palayain pakundangan sa iyong pagliligtas kasama ng Ama at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Hindi magluluwat ang kagubatan ay magiging bukirin, at ang bukirin ay magiging kagubatan. Sa panahong iyon, maririnig ng bingi ang pagbasa sa isang aklat at makakakita ang mga bulag. Ang mababang loob ay muling liligaya sa piling ng Panginoon at pupurihin ng mga dukha ang banal ng Israel. Sapagkat ang malupit at mapang-apasala ay mawawala na, gayon din ang lahat ng mahilig sa kasamaan. Lilipulin ng Panginoon ang lahat ng naninirang puri, mga sinungaling na saksi, at nagkakait ng katarungan sa mga matuwid. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos na tumubos kay Abraham tungkol sa sambahayan ni Jacob. Mula ngayon, ang bayang ito ay wala nang dapat ikahiya o ikatakot man. Kung makakita ng kanyang mga anak ang aking mga ginawa, iingatan nilang banal ang aking pangalan. Igagalang nila ang itinatanging banal ni Jacob at dadakilain ang Diyos ng Israel. Ang mga nalilihis sa katotohanan ay magtatamo ng kaunawaan. Ang matigas ang uloy, tatanggap na ng pangaral. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya wala takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan.
Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay matamo. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masaksihan ko ang iyong kabutihan na igawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginoon ay darating. Bibigyan niya ng pag-ibig mga bulag na kagaling. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, pag-alis ni Jesus sa lugar na iyon, sinundan-sundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila na ang wika, "Anak ni David, mahabag kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" "Opo, Panginoon," sagot nila. At tinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala," at nakakita na sila. Mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin ito kanino man. Ngunit, nang sila ay makaalis, ibinalita nila sa buong lupang iyon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Minamahal ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pagbati po ng happy birthday sa mga may birthday ngayong araw na ito, sa may wedding anniversary. Congratulations po. Sa atin hong ebanghelyo ay pinapaalala sa atin ang istorya ng dalawang lalaking bulag na sumunod kay Jesus hanggang sa sila ho ay makakita. Literally. Siguro naman ho ay naging pamilyar kayo doon ho sa istorya ng ang alamat ng pinya. Kung bakit nagkaroon ng maraming mata ang pinya. Sa mga hindi nakakaalam ay yung pangalan ni Isipinang, hindi ko nagkakamali, Isipinang ang pangalan, at yung ina ay laging may pinahahanap sa kanya ay hindi niya makita. At ang sabi ng ina ay sanang itong anak na ito ay magkaroon ng maraming mata. Kaya lumipas ang ilang araw ay hindi niya makita yung kanyang anak hanggang sa makita lang sa kanyang bakuran na mayroon doong isang puno na maraming mata. At iyon ang tinawag na pinya. Yan. Kaya naisip ko rin, ngayon darating na Pasko, isa siguro sa magandang regalo ay pinya. Bakit? Baka yung inyong regalo yung mga bulag din. Hindi ho literal na bulag. Para naman siya ay makakita din. Sapagkat tayo,
ay madali naman ho ang kung sakit at sakit sa mata at nanlalabo ang mata, salamin lamang ang katapat. Optometrist, yan, nandiyan si doktora. O kay ophthalmologist para luminaw ang mata. Sa atin, luminaw ang busilig. Parang kitang-kita ang lahat. Ang problema sa atin, may dalawa ho tayong mata, pero hindi nakakakita. Anong ibig kong sabihin? Ang mga mata natin ay may pinipiling gustong makita. Yan, usong-uso ho na ngayon ng mga pailaw. Gustong-gusto ng mga mata yan, mga kumikislap-kislap, maliwanag ang paligid. Kung kayo naman ho ay walang Christmas lights at walang naandap-andap din, ay madali lang naman ho ang solusyon diyan. Kahit yan yung daylight, kayo na lang magpapikit-pikit. O di na kislap-kislap din. Ang mga ating mga matang ito ay may pinipili minsan. Ang gusto nating lamang makita ay yung mga tao na gusto natin na kausap. At ang mga mata nating ito ay minsan nakababad lamang sa telepono, nakababad lamang sa social media. Baka ang mga mata nating ito ay ginagamit din lamang natin hindi sa kabutihan, kung hindi sa kapapahamak natin. Ang magandang paalaala, tunay ba talagang nakakakita ang aking mga mata? Baka doon sa mga nanghihingi, baka hindi nyo na makita. Baka doon sa mga lumalapit sa inyo, hindi nyo makita. Baka ang inyong asawa, kasama na ninyo sa bahay, hindi pa rin ninyo makita. Hindi nyo pinapansin, hindi nyo kinakausap. Hari nawa, katulad tayo ng 2 bulagdine sa Ebanghelyo, sumunod-sunod kay Jesus hanggang makarating sa bahay at ang sabi ng ating Panginoon, naniniwala ba kayo na kayo'y makakakita? Kaya ang dasal natin sa ating Panginoon, Panginoon, imulat mo ang aming mga mata na makita namin ang iyong kabutihan, na makita namin ang iyong kagandahan loob, hindi lamang sa iyo, Panginoon. Makita din naman namin ang kabutihan ng ibang tao. Makita din namin ang kanilang kabutihan sapagkat minsan ang mga mata nating ito, ang nakikita natin ay ang kanyang kahinaan. Tayo'y nagiging bulag kapag sinasadya ho nating tayo'y gumawa ng kasalanan. Tayo ay nagiging bulag kapag ang pagtingin natin ay nakafocus lamang sa ating sarili. Tayo ay nagiging bulag kung ang titignan lamang natin ay kung ano ang kaaya-aya sa ating mata. Ngayong panahon ho ng Adbyento at paghahanda sa Kapaskuhan. Kahit ho yan taon-taon ay i-celebrate natin ang pagsilang ni Jesus at makita natin ang kagandahan ng Belen, si Jesus sa sabsaban, hindi pa rin natin makikita ang tunay na hiwaga ng misteryo ng pagdating ni Jesus kung ang ating mga mata ay bulag pa rin sa katotohanan sapagkat ang nakikita natin ay ang kadiliman. Ilingin natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang makita natin ang Kanyang daan at makasunod tayo ng buong puso sa Kanya. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang simbahan, naway maging isang kapani-paniwalang saksi ng Ebanghelyo at maging matatag na gabay ng kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan, naway maging mga lalaki at babaeng may prinsipyo at dangal,
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Tulad ng dalawang lalaking bulag, naway magkaroon tayo ng matatag na paniniwala kay Jesus at sumunod sa Kanya sa daan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang mga pinanlalabuan ng paningin, naway makapagtiis sa kanilang paghihirap at makatagpo ng lunas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang mga namayapa nating kamag-anak at kaibigan, naway pagkalooban ng liwanag na walang katapusan at walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ama naming nasa langit, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig at iwagsi mo ang kadiliman sa aming buhay upang makapagsikap kami sa ningning ng liwanag ni Kristo na iyong anak na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay galugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapunan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumahini po ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi na kinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakasamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakisama ni Puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan namin lubos na makakamit. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri siya na walang umpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, ngayon pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na niniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, nibuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito, tinumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkakasalo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert naming Arsobispo at ng lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalabaring marinina ng Diyos ni Pong San Jose, ang ating din patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng panal papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sama-sama po nating awitin ng may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin. Riyan mo, sundin dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakayahan sa araw-araw. At patawarin kami sa aming mga sala para na patawad namin. Sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adiyan sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ng aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagkalan po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon lagi nang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung minamahal kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, itong Kristong muling nabuhay, tinagali sa makasalan sa libutan. Mapalad po tayong lahat na mga inanin sa kanyang banal na pigiin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sa
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, turuan namang kumilala sa layunin na ngayong mga nilikang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayong lahat, ingatan, gabayan, subaybayan ng ating mapagmahal na Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po ay naiali na, taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.